Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Buhay, yung OFW Vlog. Hayaan niyo pong i-share ko sa inyo ang buhay at pag-ibig ni Buhay OFW Vlog sa loob ng 7 taon sa aking loved ones na si Jerian Ani. Pero bago po ang lahat, panuorin po muna natin ito. Makilala ko si Jerian Ani. Ako ay nakatira sa Cainta, Rizal at kapiling ang aking mga anak. Nung una hindi ko siya pinapansin, medyo makulit siya sa messenger. At that time, parang ignore ko lang siya. Then nung magtagal sa kakulitan at nakulitan na rin, naging chatmate kami and naging kami nung hindi naman nagtagal ay naging kami. And noong time na yun ay ako ay nagpaplanong mag-abroad. So, naging kami. Nung umalis ako, papuntang abroad, may mga pangako, may mga sinumpaang usapan na kahit malayo sa isa't isa ay walang magbabago or walang maghahanap. Nung ako'y umalis papuntang Saudi, inihatid pa niya ako sa airport noong time na yon. So, sadyang talagang napakalungkot kasi first time kong umalis. So, akala ko hindi ako dadaan sa pagsubok ng buhay OFW. Nung nasa Saudi na ako, palagi na kami nag-aaway kasi magkaiba ang aming mundo. Feeling ko wala na siyang time sa akin. Feeling ko hindi na ako mahalaga sa kanya. At siya naman, may time siya na gusto niya pagka siya ay tumawag, sasagutin ko kahit na alam mo naman yung oras ng trabaho. So, doon sa time na yon palagi kaming nagtatalo. So, kailangan ng adjustment. Parang hindi kami nakapaghanda sa ganong sitwasyon na magkabaliktad ang mundo, araw sa Pilipinas, gabi naman sa Saudi. Nung magtagal, naghanap siya ng, siguro nakakita siya ng babae na magiging sagot sa kanyang kalungkutan. So, nagkaroon siya ng babae. Yun yung time na hindi ko inaasahan. Dahil hindi naman ako ready sa ganon, medyo nasaktan ako. Talagang masakit. Kasi syempre, naghahanap buhay ako. Tapos ganon yung isusukli sa'yo, di ba? Hindi ako ready. Nung humanap siya ng ng babae noon, nung nasa Saudi ako, hindi ako nawala ng pag-asa na babalik siya sa akin. Kumbaga, masaya na ako noon na binabasa niya ang message ko. Kahit na pakiramdam ko wala na talagang pag-asa. Hanggang sa yung nakuta niyang babae nag-Saudi din. Umalis din papuntang abroad. And hindi naman ako naging masaya nung yung babaeng pinalit niya sa akin ay humanap ng iba nung makapunta ng abroad. Which is naawa ako sa kanya noon kasi nga minahal niya ng todo yun. Kumbaga, akala niya siguro sila na. Hanggang sa ilang taon na nakalipas, umuwi ako ng Pilipinas. Yun. Nagkaayos kami.
hanggang sa nakilala ko yung magulang niya, mga kapatid niya. Okay naman yung pagtanggap nila sa akin noon. Kahit na yung kapatid nila ay binata at ako ay may 3 anak. Akala ko okay na yung samahan namin noon. Hanggang sa mag-apply ako papuntang Hong Kong. Yun. Nung makapunta na ako ng Hong Kong, nagtayo kami ng maliit na negosyo para pandagdag kita. Hanggang sa hindi ko inaasahan na yung hindi pa pala nagsisimula ang malaki kong problema. Hindi ako nagustuhan ng kapatid ng asawa ko. So, nag-away kami hanggang sa pinaalis kami doon sa aming pinatayong computer shop. Bali, yung computer shop na yun, halos 3 taon kong pinagpaguran dito. Pero nag-decide ako na iwanan siya para sa katahimikan ng buhay naming mag-asawa at ng mga anak ko. Awa naman ng Diyos, nakapundar kami ng bahay, nakabili kami ng lupa. Hindi ko alam noon kung paano ko lalampasan naming mag-asawa. At nagpapasalamat naman ako kasi kahit pa paano meron kaming naipundar. Parang yung nangyari sa amin doon sa pagpapalayas doon sa aming tinitirahan ay binigyan kami ng Diyos ng biyaya na hindi ko inaasahan. Na talagang nakabili kami ng lupa, nakapagpatayo kami ng bahay. Masaya na ako kasi may sarili kaming bahay, kumbaga. Sa dami ng alam mo yun, yung pagsubok na nasa abroad ka, tapos ang iniisip mo yung Pilipinas kasi na dahil lang ako'y may anak, hindi ako natanggap. Dahil lang binata yung kapatid nila. Akala ko nung magkabahay na kami, tapos na yung problema. Hanggang sa isang araw, nag-chat na naman yung kapatid niya sa akin. Pinagsasabihan na naman niya ako ng mga salitang hindi ko kayang tanggapin. Pero nagpapasalamat ako, guys, kasi 7 taon na kami. January 10, 2014 na maging kami. At hanggang ngayon 7 taon na kaming lumalaban sa buhay. Magkasama, magkatuwang. Kumbaga, sabi nga, huwag ka susuko. Kapit lang sa Diyos. Kayang-kaya. Happy anniversary, baby. Happy 7 years. Masaya, malungkot. Masaya kasi napagdaanan natin, nalalampasan naman. Awa ng Diyos. Masaya kasi wala tayong sakit. Masaya kasi magkasama pa rin tayo sa laban ng buhay sa kabila ng lahat ng nangyari. Thank you, guys.